Anyone drink now? Say hi guys. Hi guys. Ah. Hi guys! Good afternoon. It's January 26, 2026. Ayan, 26 na 2026 na talaga, no? Kasi yung mga previous video ko is 2025. Sorry for that. January 26, 2026 at ano na ba oras? Today is 4:38 in the afternoon. And guys, I'm gonna share with you my EB3 timeline. Shout out na rin kay Third SFS. Sabi niya, "Hi ma'am, new subscriber here. By any chance po, can you share your endless journey para po malaman naman gaano katagal yung process nyo bago makarating dyan. And baka makakuha kami ng tips to pass as well. Puhon, makatake po. God bless po. Yes. Hello po. Anyway po, thank you po sa mga lahat ng sumubaybay sa amin. Starting sa medical namin, sa ID, and pasensya na po sa mga kapwa natin nurses na Tagalog na hindi masyadong maintindihan yung dialect namin as Bisaya kasi medyo nag-a-adjust, medyo nangangapa pa kasi ako sa mga terms ng Tagalog, but somehow thank you pa rin po sa pag-try na intindihin yung mga dialects na namin. So, anyway, here's Ellie with me. Hi! Umiiyak yan siya guys kasi kanina na-busy ako. Nasa taas kami lahat. Nasa taas kami ng daddy niya. Nagliligpit ng mga pinaglalabahan. Then ako naman may hinahanap. Kaya ayun, naiwan siya ditong mag-isa sa dining table. Kasi 2 hours na, hindi pa rin tapos kumain. Ayan. Kaya, ayun, feeling sad siguro siya. Siya nang mag-isa. Then pagbaba ko, ayun, nagpakarga. Then umiiyak-iyak. But somehow, okay na siya. Are you okay? You're fine now? Tubag. Okay na? Okay. Anyway guys, I have my notes with me. Kasi guys, it's been, since 2023 na yata. Oo. So, hindi ko na, para maging detailed. Ayan. So, last August 4, 2021, naka-receive na ako ng eligibility from New York Board of Nursing. Anyway, nag-process kami during that time is pandemic pa. So, halos inabot ng 1 month yung pagpapadala ng mga documents namin sa BON New York. So, what are the needed forms I prepared nung pagkuha ko ng eligibility sa Board of Nursing under New York? My Form 1, ito yung online registration na may bayad na $143 during that time. Then, yung Form 2F naman is yung details na kailangan ko sa school records ko. Ang mga re-request ko doon ay mga TOR, transcript of records, yung dating diploma ko, pwede na din yun i-attach, yung photocopy lang. Tsaka yung form nila, yung form ng 2F, sila yung mag-fill up based doon sa mga details ko nung college time. Then, ayun, yun ang ipapadala ng school sa BON, sa Board of Nursing New York, na umabot ng halos 1 buwan. Kasi that time, pandemic pa. Then, after nun is Form 2F na naman. Yung Form 2F, ito yung mga records natin sa PRC. Ito yung mga state board verification. Then, ang attachment naman dito is PRC license ID na photocopy, transcript of records na photocopy, ano pa ba, board rating, tapos, yun lang po. Tapos, yung certificate na Form 3F din, sila na doon, pero be mindful, dapat dalhin pa rin yung original copy kasi i-double check sa amin that time, kami ni Ate Mai, my friends, and Aprilyn, pina-double check nila yung photocopy at yung original namin. So dalhin nyo na rin po pag pupunta kayo sa PRC. Then, yun na. Halos 175 lang yata yung nabayaran ko sa PRC sa State Board Verification sa PRC. Pero, nagbayad ako ng 1,200 para sa pagpapadala sa courier kasi DHL sila.
So, doon na rin ipapadala. Bibigyan lang kami during that time ng tracking number para makita namin kung saan na located yung documents namin. Same as well sa school din. Bibigyan kayo ng tracking number. Sa school naman is FedEx yung pinagdalhan nila. Then, ayun. So, August 4, 2021, naka-receive na ako ng eligibility. Nabasa ko doon na my education was approved and I am now ready to sit on the NCLEX. Ayun, sabi niya. Oh, why are you crying? It's okay. Ang sabak na madali. Okay. On. Then, come on. Still. Then, ayun. Ready na for NCLEX. So, ayun. Then, last September 13, 2022, ayun, nag-apply. Naka-receive na ako ng authorization to test. Ito yung tinatawag natin na ATT. Na-receive ko siya from NCSBN. Almost umabot din ng mga 3 days from the date na nag-file ako. Then pagka September 13, nag-email na meron akong ATT. Ang ATT is kailangan yung number niya sa pag-file ng NCLEX pag ready na mag-exam. Then, November 2, 2022, I passed the NCLEX RN. Dun sa Matina pa. Matina pa rin naman ngayon. Pero ngayon, may 2 branches na sila dun. Sa Makati pala. Sa Makati, Matina pala yun sa amin sa Davao. Sa Makati. Dun sa Trident Tower. Kasi during that time, isang pa lang naman, testing center ang available. Pero ngayon, may 2 testing center na sila. Then last November 16, 2022, I signed na under a direct hire agency, the PRS Global. So, sign ako sa kanila after nila ako ma-interview. Then during that time, kasi nasa Pinas pa ako, so ang oras is different for different. Naalala ko noon mga 1 a.m. in the morning yung interview ko. Ayun, via Zoom. Then, ayun na. Nag-sign ako. Nag-sign ako sa kanila. Then, last November 16, 2022, nag-sign ako. Then, pagka December 27, 2022, my employer sent me the ETA 9089. Ano tong ETA 9089? Ito yung application for permanent employment certification or yung tinatawag na PERM din. This is a labor certification that lets an employer sponsor a worker, which is ako, for a green card. Then, this is common in healthcare workers like the physical therapists, mga medtechs, mga allied health workers, mga OTs, ito. Doon tayo na belong yung under tayo sa EB3. Drink water. Kitang isa yun ang... Adios. Sayang. Tayo drink water ka. Para dili dili magkatod ang tutunlan. Tayo drink water. Ito na yung water sa bottled water. Tapos, ayun, ang employer ang nagfa-file ng ETA natin ha, hindi tayo. So, this also confirms hiring a foreign worker, which is tayo, that won't negatively affect US wages or conditions. So, bakit ito mahalaga? Ang ETA, bakit mahalaga ang ETA? Kasi it must be approved first before nila i-file yung I-140 natin. So, ayan. So, after that, after ma-file yung I-140 natin, yun na. Ano na? Green card na. Green card process na. So, ayun no, last December 27, 2022, na sent na yung ETA ng employer. So, I thoroughly reviewed it. Pero, during that time, makailang beses din kaming nagko-communicate ng na-assign sa ETA ko. Kasi, binabasa ko doon, yung school details ko, iba yung school details na nilagay nila sa akin. Kasi, I was graduated at Brokenshire College of Davao. Tapos, may 2 branches kasi siya. The other branch is located at
Toril. So, ang nalagay doon is yung sa Toril. But prior to that, nag-send na ako lahat ng mga school details ko, lahat ng mga legal documents ko. Ayun, kaya nagtaka ko, siguro nag-search lang sila sa Google, kaya ayun, yung Toril yung nakita nila, basta broken share lang, ayun, ganun. So, binalik ko na naman sa kanila, I told them na hindi yun ang school branch na sana ko nag-graduate. So, send nila ulit. So, be mindful po kayo every time na magsisend na sila ng ETA 9089 sa inyo. Basahin talaga every detail para walang mali. Kasi napaka-hassle nun. So, ayun na, na-send ko na sa kanila. So, last February 11, 2023, I took and passed the NCLEX, the IELTS Academic under IDP. So, February 27, 2023 naman, nag-email yung PRS sa akin na my I-140 ay na-filed na siya under premium processing. Kasi during that time, hindi pa na-lift yung pandemic, di ba? So, March 6, 2023, nag-email na naman sila na my I-140 was approved. So, ayun na, ang saya-saya na, 'di ba? Kasi yun ang pinakabasehan kasi na tuloy-tuloy na lahat 'yon. So, pagka March 11, 2023 naman, ayun, nag-reflect na din doon sa CGFNS account ko na my visa screen was certified and completed na rin. Then, after 2 weeks, na-receive ko na yung hard copy. Kasi nga, during that time na naman, feeling ko ang tanda ko na kung ko sasabihin ko during that time, na may hard copy pa silang pinapadala. Pero kalaunan, after mga 2024 yata, wala na. I'm not sure kung kailan yun, basta yun. Then, April 12, FEVIL notified na email na ako ng case manager assigned under PRS na babayaran na ng employer ko yung FEVIL naming tatlo worth $345 times 3 sa amin. But may naka-indicate doon na ako lang yung i-care off nila, but yung sa dalawang dependents ko which is my daughter and my husband, tag $345 each sila. Na bayaran ko after 2 weeks via PayPal. Bungot na nako. Sipon via PayPal. So ayun. Insa na white bungot na isa ko sipon para binayaran nila muna para para tuloy-tuloy na. Then ako na bahala magbayad sa kanila kay Ali tsaka kay Cleo after 2 weeks. So April 26, 2023, DS-260 submitted na lahat ng mga details na kailangan. Pina-fill upan yung style pala, yung setup pala namin is nag-fill up ako, nakakulang. Then yung case manager assigned ko, nag-email siya sa akin na when yung convenient time for us to recheck the documents, I filled out para walang mali, mai-recheck niya. Then, ayun, sabi ko sa kanya na ganun yung time, then nag-check kami, then after nun, pag okay na, submitted na. Yung upon submission pala, yung signature na kailangan is yung electronic, yung name lang din, itatype lang din siya. Then, May 18, 2023, ayun na, after April 26, 2023, diba, submitted na. Pagka May 18, 2023, I received an email na documentary qualified na ako or DQ'd na. Meaning to say, ready na lahat ng mga documents ko na received na and na-reviewed na and walang mga mali, walang mga additional attachments na kailangan. So, I'm good to go for an interview na. So, ayun na talaga kasi based doon sa ang PRS din naman, nagbibigay ng timeline sa amin na naka-indicate doon na by June 2023, June 20 yung date na binigay nila na supposedly interview date ko sa US Embassy Manila last June 21, 2023 based doon sa timeline na binigay nila sa amin. Kasi so far, nami-meet naman nila yung mga exact dates, time frame na dapat
ganun na dapat mangyari. So, ayun. So, my case manager told me na you can now schedule after kung maka-madicure May 18, 2023, na I can now schedule my medical at St. Luke's. Tapos, during that time pa rin, kami pa ang pwede mag-schedule. Kami pa ang pwede mag-schedule ng date of interview. But ang binigay na date sa akin ni PRS is June 21 ang siset ko na schedule for the interview. Of course, prior to that, dapat mag-medical na. Ayun. Kaya lang, last May 2023 na visa bulletin, lumabas. Ayun, yun yung nakakalungkot, halo-halong emotions, nakaka-frustrate during that time kasi akala mo last step na isa na lang talaga, interview na lang. Tapos, yun pa ang nangyari, di ba? Ayun, nag-retro siya. Yung May 2023 na release nila. Ang priority date na ilabas is June 2022. So, I'm not sure anong June siya. Basta June 2022. So, ayun, hintay-hintay. Halos every month, nag-aabang ako ng mga VB, yung page ng USCIS, every month or halos every week, ino-open ko yun, binabasa ko kung may mga possible updates for the following month na magre-release na naman ng visa bulletin. Kaya ayun, tagal guys, 2023, isa na lang sana. Pero I know God has a plan. Kaya kami dinelay. And now, alam ko na kung bakit. Ayun, and I appreciate it. Really appreciate it. Then, ayun na, fast forward na tayo from 2023, diba? Bye-bye 2023, 2024. Then, pagka 2025, September 13, 2025, lumabas, Saturday yun guys, lumabas ang visa bulletin na ang priority date is, April 1, 2023. Yun guys. Pero prior to that, September 12, Friday, hindi na ako nakatulog kasi inaabangan ko talaga. Kasi every October, yun yung fiscal year, nagsisimula ang fiscal year. So, that's the time na magre-release na naman ng parang ano bang term dyan? Bagong set na mga visas for that year. Pero kasi 'di ba sa atin nag-start ang year natin is January, ang month natin for that year is January. Dito naman sa kanila is ang fiscal year nila sa visa bulletin is October, every October. So ayun. So hindi na ako masyadong nagmamind yung every month na naglalabas. Hindi ako masyadong umaasa. Kasi ang inaabangan ko talaga is every October kasi yun yung fiscal year nila. First month of the fiscal year, then yan yung bagong set na naman ng visas na ibibigay nila for that FY fiscal year. Kaya ayun, September 13 pagising ko, naalala ko pa noon 5:30 in the morning, nagising ako kasi Saturday. Tapos galing Friday na hindi na ako nakatulog, inaabangan ko talaga hanggang 10 a.m., 11, 12, ayun. Pagka 5:30 in the morning ng September 13, wala pa. Ayan, nagnap ulit ako. Pagka 6 a.m. in the morning, nakita ko talaga, ayun guys, na-release na yung priority date, which is April 1, 2023. Grabe, mixed emotions, guys. Ang saya ko noon. Hindi ko alam kung sino yung unang i-chat ko. Ginising ko yung asawa ko. Sabi ko, current na tayo. Ayun, and that Saturday yun, yung time na yun, parang ang gaan bumangon kasi may therapist, may sa Ellie, may klase siya sa Mighty Kids during that time. Kaya ang sarap bumangon, parang ang dami nang iniisip, ang dami ng plano, 'di ba? So, ayun na. Ayun na. Pagka Monday, nag-message na sa akin yung case manager assigned ko. Nakaka-overwhelm
talaga kasi kung sino-sinong case manager assigned, yung nag-message sa amin, very overwhelming talaga. May case manager na assigned para sa medical namin, nagpa-follow up kung kailan yung schedule ko. Tapos, during that time, may case manager din na si Johnson Mamaran ngayon. Assigned siya sa transportation. Siya yung palaging nag-update. September, siya yung palaging nag-a-update kung about sa masasakyan na dapat kukuha daw kami ng sasakyan, mag-a-apply agad kami ng sasakyan dito. Ayun, tapos by October, may nag-email na naman yung housing specialist about sa apartment namin dito. Ayun talaga, parang binigay lahat ni Lord sa'yo. 'Di ba? Na para hindi ka na mahirapan pagdating mo sa Amerika. Naka-organize na lahat. Ayan, kaya doon pa lang nasa Pinas, may sasakyan na, may car approval na, may bahay na piniprepare si Lord sa'yo, na ginawa niyang instrument yung mga staff sa PRS, which is ang gagawin na lang namin is mag-undergo ng medical, parang ganun, 'di ba? Tapos, pagka September 25, 2025, ayun na, naalala ko, 2:30 in the afternoon during that time, duty ako noon, nag-chat sa akin yung asawa ko, sinabi niya na, may email kang na-receive, I guess it's a P4 letter. Kaya ayun, dali-dali ko na naman chinek yung email ko, ayun nga, P4 letter. Guys, hindi ko maintindihan. Parang kinakabahan na ang saya-saya ko. Oh my God, hinintay ko to ng halos 2 taon. 'Di ba? Yung isang step na lang, tapos pinaghintay ka pa ng year 2024, 2025 na yun. 'Di ba? So, kita ko doon na P4 letter, which naka-indicate doon yung details naming tatlo ni Crio tsaka ni Ellie, tsaka yung time of interview namin. Then, naka-indicate doon, November 14, 2025 at 6:30 in the morning yung interview date naming tatlo. Then, ayun na. Pinadala siya from National Visa Center. Ayun. Then, last November 3, 2025, ito yung first day of medical namin sa St. Luke's. Then, after nun, sasabihan ka ng guard na balik ka tomorrow for possible vaccination. Then, tapos hindi nila direct na sinasabi kung cleared ka na sa medical. Pagka November 4, 2025, that's the time na confirmed na we are cleared from our medical. Thank you, Lord, talaga. Kaming tatlo. Then, vaccination na agad. Then, of course, the big day, November 14, 2025, interview date na namin sa US Embassy Manila at 6:30 in the morning. Labas na kami ng mga 5:45 in the morning. Nag-grab kami. Then, after namin ma-interview, sabi na ko, congratulations! Ayan, iulitin ko na naman kahit may video na ako nito, diba? Your visa is approved. Ayan, pag-uwi namin sa hotel, check agad ako sa SIAC status ko. Then, nakita ko agad doon sa aming tatlo ni Crio tsaka ni Ellie na visa issued na. Issued talaga. Ganun, guys. Ang bilis talaga. Then, agad ko, nag-screenshot ako noong details. Then, I sent it to my case manager na assigned para sa flight details. Kasi nire-remind ako palagi ni case manager assigned sa flight details na once I'm done with the interview, kindly check your SIAC status. Yung talagang para silang parents na every step along the way, nag-guide sila kung ano yung gagawin mo. So, tapos kung may mga concerns ako, nag-i-email ako sa kanila ng weekdays, magre-reply talaga sila on the same day or the following day. Hindi umaabot ng halos 1 week yung response nila. Ang bilis talaga. Kaya ayun, nag-screenshot ako, sinend ko sa kanya yung visa issued status namin. Then, pagka November 19, 2025, pagising ko, nag-email na pala siya. Nag-email na pala si Shona, si Miss Shona, si case manager, na ng ticket details namin tatlo. Tapos naka-indicate doon na January 12 yung departure namin pa US. Tapos yun na.
dumating kami dito January 12 din. January 12 din. And pagka January 21, 2026, ayan, 2026 na, di ba? Nag-email sa akin yung sa immigration lawyer namin na ready na ang SSN namin. Nag-a-ask na siya kung saang address ako dito sa sa Ohio. Then, after 2 days, January 23, 2026, mga 6:30 in the afternoon, ng hapon, nag-check ako sa FedEx, yung tracking number na binigay nila. Delivered na siya. So, I sent a message to my husband na kindly check the mailbox sa labas kasi sa tracking ko na delivered na daw. So, ayun, kaka-excited, pinalabas ko talaga sila sa kakapal ng snow kasi on duty ako that time, 7 p.m. pa ako mag-out. Na-check ko talaga, ayun, na-receive na namin yung SSN and we're waiting for the green card. Soon. In God's time. Darating na. Yay. And, yun lang. Yun lang, guys. Yun lang yung yung mahaba-habang timeline ko with my family. Then, thank you so much for your time na manood sa amin. Hopefully, nakatulong sa inyo, lalo na sa mga paparating pa dito. Keep the faith po. Wala talaga imposible. Lahat ng mga delays, may mga rason talaga. And malay natin yung mga delays, yun yung magbibigay sa atin ng growth pa, diba? Bago tayo isabak dito sa US. So, thank you so much, guys. Sa inyo, welcome sa inyo dito sa US. And, bye-bye. Ako na nang magbabay, Ikaw na guys. magbabay, guys. Yeah, thank you. Bye-bye, guys. Okay. Thank you, guys, for watching Thank us. you, guys. Thank you for watching us. Bye. Bye-bye. Okay na.